Pinatawag sa Malacanang ang mga opisyal ng Philippine Airlines para magpaliwanag tungkol sa problema sa mga piloto. Nakatutok si Lay Alvis live mula sa Maynila. Mel, wala pa rin naaabot na kasunduan ang pamunuan ng Philippine Airlines at ang mga nagbitiw na piloto kung paano re-resolbahin ang problema ngayon sa PAL. Magkahiwalay na pinulong ni DOTC Secretary Jose Ping de Jesus at ng iba pang opisyal ng gobyerno ang pamunuan ng PAL at ang mga kinatawan ng mga nag-resign na piloto. Bukas daw ang PAL na muling i-hire ang mga piloto ng walang sanctions o kaparusahan. Sa ngayon, habang hindi pa nare-resolba ang problema, ay may gagawin daw munang remedyo ang PAL. Is that Philippine Airlines has promised to publish, as they have started to publish, a new schedule of flights where some flights will be merged. Let's say 2 flights to Cebu would be merged into 1 and use a larger aircraft so that they could accommodate the number of passengers. Pinaalalahanan daw ang magkabilang panig na matindi ang epekto ng usaping ito sa bansa. It will affect trade, it will affect tourism, and ultimately it will affect our reputation. And this is the matter we're putting before both the pilots and the PAL management to be aware that this has very serious consequences unless it is resolved. Pero masyado pa raw maaga para pag-usapan ang government takeover sa operasyon ng PAL. Bukas ay muling makikipagpulong sa magkabilang partido ang DOTC at ibang opisyal ng gobyerno. Pagkatapos sa loob ng linggong ito ay paghaharapin ang dalawang panig sa isang dialogue. Kasama rin sa pulong kanina sa Malacanang ang kinatawan ng Cebu Pacific na nagsabing gustuhin man nila, hindi nila kayang i-accommodate ang ibang pasahero ng PAL dahil puno rin ang kanilang mga flights. Pinaalala naman ng gobyerno na sakaling matagalan pa ang deadlock sa pagitan ng PAL at ng mga piloto, pwede nang makialam ang gobyerno. We are doing, we're trying to assure our people, our audience, that we are doing our best to try to resolve this issue and to minimize the inconvenience that these flight cancellations resulting from the exodus of pilots has caused. Mel, umaasa ang Malacanang na mareresolba ang problema sa Philippine Airlines sa loob ng linggong ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Lay Alvis. Chika Minute! Mapapanood na ngayong gabi ang first team-up ni Rian Ramos at Alger Abrenica sa pinakabagong telefantasya ng GMA na Illumina, kung saan ka-love triangle nila si Jackie Rice. Totoo bang nagsimula na rin ang pagkakamabutihan ni Rian at Alger? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. So, ano lang talaga? Sweet sila off cam. Pabirong ibinuking ni Jackie Rice ang kanyang co-stars na sina Alger Abrenica at Rian Ramos sa bagong serye sa GMA na Illumina. Dati nang nachichismis si Alger na naiilang kay Rian. Wala bang... Ligawan na nagaganap? Kasi I'm sure tatanungin niya. Wala. Hindi ako makakapili ng isa eh. Hindi ako makakapili. Talagang pareho silang sobrang ganda, sexy, lahat na. First time na magka-love team sina Rian at Alger. Pero sa kwento, makikiagaw si Jackie sa atensyon ng binata. Makikigulo rin ang baguhang si Lexi Fernandez sa love team ni Bea Binene at Shake Vargas. Sa kwento ni Bea at Shake, sa Illumina naging mas close daw silang dalawa. Kasi lagi naman kasama si Bea. Ayun, parang okay naman. Nag-stay doon sa dressing room. Dito siya ngayon lagi nasa sasakyan. Bida ng cast, hindi lang daw ang naglalakihang bituin ang dapat abangan sa bagong serye. Dahil mga anak ng sorcerers sina Jackie at Rian, makikitaan din ang Illumina ng kakaibang special effects. Ngayong gabi na ang simula ng Illumina pagkatapos ng Pilyang Kerubin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Dinaluhan ng mga Kapuso celebrities ang launching ng coffee table book na Kapuso, The GMA Story last Friday. Very glamorous si Carla Abellana na dumating kasama ang kanyang ka-love team
na si Jeff Eigenman. Naroon din si Dennis Trillo. Magkasama namang dumating ang real-life couple na sina Mary Rivera at Dingdong Dantes. In attendance din sina Iza Calzado, Rufa May Quinto at Wendell Ramos. Pati na ang balik kapusong si Cesar Montano. Nagbigay naman ng song number ang mga kapuso singers sa pangunguna ni Asia Songbird Regine Velasquez. Di pa tapos ang chikahan? Stay tuned. Susunod! Tagpatay sa mga nahuling aso sa pamagitan ng usok ng tambucho. Inaalmahan. Si Venus Ra, ano kaya ang pakiramdam na biyaheng Miss Universe na siya matapos sa mga pinagdaanan niyang issue? Mel Tiangco, kauna-unahang Hall of Fame awardee ng Kong Guild Center for Journalism. Walang patid ang pagtutok at ang mga awards dito sa 24 Oras.